beloved Boss Mike Cervera. Tuloy ang word war ng prosecution at defense teams sa pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Umiinit din ang diskusyon sa mga dagdag na mosyon na inihain ng prosekusyon. Nako, ayan na mga kababayan ko. Mukhang magkakayarian na to. Diba? Jasmine Salcedo, Hector Sagurit. Shout out. Tarlac BBM Solid. Tignan nyo. Ang gulo-gulo ng mga kababayan no? Napakagulo ng mga putang ina. Ay, nako, Perry Bartolaza. Suset Tabor, Malapit na tayo magkita-kita, Diego Uy. Sabi, yan, Sir Mike, yan ang problema. Tayo, mga supporter ni BBM, depensa ng depensa kay PBBM. Tapos, pero si PBBM, ayaw naman nila kasuhan. Yun na nga. Lalo na yung ganyan, paninira, minsan nakakadismaya sa kanya. Alam mo kasi, ganito yan. Ang pagsuporta natin kay Pangulong Bongbong, hindi naman sa pilitan. Kasi tayo organic. Hindi ko katulad ng mga DDS. Sistematikong binabayaran ng mga putang inang yan. Tayo, bahala ka kung gusto mong sumuporta kay Pangulo, sumuporta ka. Hindi ka pipigilan. Pero, choice mo yan. Ngayon, baka naman gawin nyo parang yung auntie ni Jojo Chavez tsaka ni Arnold Lopez na dahil sumuporta sa Pangulo, obligasyon siya ng Pangulo pag may nangyari sa kanya. Pag meron siyang kapabayaan, katangahan, kabobohan, di ba? Kaignorantihan, na ginawa, baka ipasagot niya sa Pangulo. Hindi ho tama. Di ba? Kung hindi ang dapat, buntot mo, hila mo. Di ba Di ba, Shara Mama, Ang PCO security, Dave Gomez, 100%. Nako! Hindi, akala mo lang yan, Shara Mama. Akala mo lang. Huwag kayong maniniwala sa mga nagpapakalat niyan. Mahusay yung nagngangalang Dave Gomez, mahusay yan. Ngayon, mga kababayan, hindi ho po pwede na magkaroon ka ng problema. Gusto mo absueltuhin ng Pangulo, absueltuhin ng Malacanang yung mga katangahan, kabobohan, kaignorantihan na mga pinaggagawa mo. Tayo, kusang loob to Di ba? Kusang loob to. O kung ano yung mangyari, kasalanan ko yun. Hindi kasalanan ng kahit na sino. Dahil desisyon ko yun Kung dumating ang pagkakataon na may magdemanda sa akin, idemanda ko ni Sara Duterte. So be it. Lalabanan natin yung mga kababayan. Bakit? Pinaghandaan natin, pinag-isipan natin, ginamit natin yung kokote natin. Di ba? O kung ikaw, naging reckless ka, kasi nga, bobo ka, tanga ka, mangmang ka. Di ba? Mahina ulo mo. Bunganga ka lang ng bunganga. Hindi mo ginamit yung kokote mo. Ngayon, mapapahamak ka talaga. Bobo ka nga Tatanga-tanga ka nga Di ba? Kaya ka napahamak. Ngayon, gagawin mo? Mag-iiyak-iyak. Mangit-mangit. Magkukuyad-yad. Ay, tokininam. Di ba? Ngaw-ngaw. Di ba, mga kababayan, pay mura, sige, tuloy. Ito na. Sa memo ng DNC, ipinaliwanag ni House Prosecution Panel spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Uy, ano yung inggitera? Ito, yung auntie mong, ikaw talaga, Jojo Chavez, binabanatan. Awanan, nagmangit-mangit di kalman. Ay, antime.
nagmangi-mangi di kalman. Nay, oray la ikuyadyad na. Ah. Oo, tama ka. Once a week, Arnold Lopez nag-oopisina ron. Ay na po. O sige, eto na. Na hindi pa nila hinihiling na tanggapin ang tax records ni VP Sara bilang ebidensya. Ang nais lang umano ng kanilang kampo ay transparency. Iginiit ng depensa na hindi dapat isama ang tax records ng bise dahil hindi umano ito kabilang sa original na articles of impeachment. Tumutukoy din nila. Sige, ganun. Oy, teka nga. Gusto ko yan. Sige na, pautangin mo na. Bibigyan ko na ng discount. 50% discount. Kung kung ang dapat niyang bayaran sa akin, kung ang dapat niyang bayaran sa akin mga 20 million, sige, pautangin mo ng 10 million para tapos na. Pautangin mo 10 million. Tapos, yayayain ko si Aichang. Yayayain ko sila lahat dito. Anak ko, gastusin natin lahat yun, no? Arkilahin natin yung, Punta Puego. Lahat tayo doon, magkita-kita tayo, Ay! Di ba? Sige na, tuloy na natin to. Ano nangyari dito kay... Puta, napaling na ho yung mukha ng abogado ni Sara Duterte, Di ba, no? Ayan, mga kababayan, halos magkanda paling-paling na ho yung mukha ng abogado ni Sara Duterte. Aba, mga kababayan, kakagulpi siguro ito, si Sara ho kasi violente. Alam naman natin si Sara violente. Di ba, Chanel Paris, Minty Shortcake, Joe Granada, no? Ngayon, mga kababayan, tingnan niyo yung itsura. Para talagang, pinahirapan ng gusto, magano tayo, Chicago Bar. Sige. Ito sa mga panahong bago pa siya maging VP. Yung sealed BIR or tax records. Okay. Ano po ang status nun? Ngayon, ang inihiling ho namin dyan, dahil ho sa pre-trial brief na magkabilang panig, pareho hong reservation, certain BIR documents pertaining to the respondent, her spouse, and their business interest. So, ang point na ho namin dito, all we're asking for is transparency, no? Para ho, nandyan na ang BIR box, let's open it, no? To be clear, Ito ho yung hindi matapos-tapos na usapin, Alam niyo po ba yan? Oo. Hindi matapos-tapos na usapin ito, Dodong. Etong, tangina. Bakit ba ayaw niyong pabuksan niyang BIR box na yan, Sabi, 3 araw na natin to tinatalakay, Di ba? POA, sabi, ihanda mo mukha mo kay Sara. Pag natalo si Sara Duterte, babatuhin ka ng desktop computer kasama lamesa. Di ba, no? Mga kababayan ko? Winnie Artos. Hindi matapos-tapos tong usapin na to. Siguro meron talagang tinatago sila dyan, Sa palagay ninyo, mga kababayan, malamang may tinatago rito, na mga ebidensya na magdidiin kay Sara Duterte. Kaya sila pigil ng pigil dyan, ngayon, ang ending na, Marites Musni, late ka na. Di ba? Siguro, ang dyan, ayaw nilang makita ng sambayanan nung mayor ito talagang rumatsyada ng pagnanakaw. Niratsyada nila Marites Musni, niratsyada ni Sara Duterte ang pagnanakaw nung siya ay mayor ng Davao. Jenny Ramos. Grabe, no? Ayaw nilang isama. Oo. Ngayon, mukhang pinipilit pa rin nila na hanggat maaari, wag nang buksan at i-disregard na at wag nang gamiting ebidensya etong galing sa BIR. Ala, bakit kayo? Kasi nga mga kababayan, eto ho yung ako opinion ko po ito.
ito ay magiging susi ng lahat. Kasi konektado yung kanyang BIR na binabayaran na kanyang tax. Kokonekta sa kanyang salin. Ha? Kokonekta sa mga ari-arian na kung ano-ano yan. Ilang bahay, ilang condominium, ilang mansyon, gaano karaming lupa, mga alahas, mga baril, mga sasakyan, lahat ho mga kababayan, nandiyan dyan. Di ba? Ang tanong natin, uli, bakit ayaw nyo pong buksan? Marami po ba kaming makikita dyan? Yun lang naman eh. Di ba? Yun lang naman eh. Buksan nyo na yan. Para magkatapusan na. Tignan nyo, nag-aaway-away na kayo dyan. Away na nga si Mike Defensor at saka si Melvin Matibag. Away na nga ho si Alan Cayetano at saka ho si Ping Lacson at saka si Erwin Tulfo. Pati kayo dyan, nag-aaway-away kayo. Alam nyo, dapat ang mga vlogger lang ang nag-aaway-away. Hindi naman nag-aaway-away, kundi nagtatalastasan. Di ba? Nagpapalitan ng opinyon at pananaw. Pero kapag kayo ganyan, ang mangyayari niyan, baka isipin ng taong bayan, tama yung ginagawa niyong kalokohan. Di ba? Minerva. Minera Mendoza. Hindi nagbabayad ng tamang buwis. Takot sa COA, sa Davao, sa mga Duterte. Wala man lang mga findings na anomalya nila sa tagal na sila nakaupo. Ngayon, nandito. Sige, walang maibigay na irregularidad ang COA sa Davao. Tignan natin ngayon dito sa kanyang BIR. Diba? BIR ang Tama si Arnold Lopez, obstruction of justice tawag dyan. Diba? At Alde Barungan. Diba? Helen Tinoso. Grabe, mga kabayan, Admin BMB Joby. Diba? Nako mga kababayan. Kayo, humusga dito. Bakit ganito? Hindi ho namin hinihiling dito na tanggapin na ng korte as ebidensya. Again, all we're asking for is transparency. Let's open it, let's conduct an inventory, and then possibly market. Ang pinanggagalingan po namin dito ay ito pong mga ebidensya na to ay unang-una hindi parte noong mga original complaints na inihain laban sa Vice Presidente, which has been our position all along. And secondly, ang impeachable offenses po ay offenses lamang allegedly committed during the term or tenure of the Vice President as an impeachable officer. Kita nyo mga kababayan, pinapalusot pa Hindi, isama mo yan. 'Di ba? Nung mayor pa yan, J. Prams, 'Di ba Alde Barongan, thank you diyan sa New Zealand, mag-ingat ka palagi. Pinipilit talaga nila ginagawa nila ng issue, sinusundutan nila. Naman? 'Di ba? Pwede rin naman na tignan natin 'yun Bakit kailangan ngayon lang na vice presidente siya? Mayor naman siya noon. Ngayon, dahil ba ngayon lang na vice presidente siya, yun lang yung dapat na dahil yun lang yung impeachment offense niya, itong position na pagiging vice presidente niya. Hindi. Dapat nga mula nang pinanganak yan Baka mamaya makita namin yan, di ba? Kung mula pinanganak siya, masusubaybayan, baka tayo na ang makaka-solve ng matagal niya ng problema nung ni-rape daw si Sarah. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Huwag kayong magpapauturi yan, mga kababayan. Dahil mang-uuto yung mga yan, katulad netong si Alan Peter Cayetano Bit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami ng tulong. Maniwala kayo rito.
Huwag kayong naniniwala kay Alan Peter Cayetano sa mga sinasabi niyan. Hoy! Ayan o. Pero nagko-commit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami ng tulong hanggang matapos po, no? Kita nyo, palakpakan na naman kayo. Inuuto na nga kayo. Hanapin nyo yung 10K. Yung pinangako muna na 10K, ibigay na, Ludi Ashibuki. Di ba? The Knights. Oh. Tagal na nun eh. Di ba? Leo Digario Pajarito at saka Ay Malayco, Annalisa Uso. Unahin mo muna yung 10K na ipamigay. Kahit wag ka nang mamigay ng linggo-linggo. Mga tarata doon, puro budol to eh. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan ko. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Si Senator Bato, may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Kita nyo mga kababayan ko. Idinamay si Bato de la Rosa. Idadamay din si Jinggoy Estrada. Di ba? Mga kababayan? Oh, nako, tag-ulan na talaga, no? Ramdam na natin ang ulan, ano? Ayun, no? Umuulan. Dinamay si Bato de la Rosa. Problema po, no? Si Senator Bato, may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Kita nyo? Style yan para bitbitin yung mga kakampi niya. Ang tawag dyan, pampalubag. Kahit naman walang binigay, sasabihin may binigay, pampalubag ang tawag doon. Biruin ninyo, kakarampot na nga yung binigay na tulong, sinama pa si Jinggoy Estrada, si Bato de la Rosa. Maniniwala sana tayo kung marami talaga yung pinamigay nila. Kaya lang, hindi nga ho. Kung hindi, kapirake-paraso. Mas marami pa ho yung mga tinutulong natin, kaysa sa mga tinutulong netong mga senador na to. Makakapal ang mga mukha neto. Sabi, Boss Mike, kinausap daw siya ng Panginoon. Sabi ko sa inyo eh. Suset Tabor, Si Alan Peter Cayetano, nag-aalakibuloy na to. Puta, laki na nasapak sa ulo. Di ba? Di ba, di alam, nasaan si Bato. Di ba? Tapos sasabihin niya, nagbigay ng tulong. Si Senator Jinggoy nanindigan. Ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang. Nakakulong, pero nagpapadala pa rin siya ng tulong. Kita nyo, mga kababayan, bit-bit talaga eh. Pero alam nyo ba, mga kababayan, alam nyo ba, nababasa ko ang naiisip ni, Jinggoy Estrada. Isip-isip niya, mga putang ina nyo, kung alam ko lang nababaliktad kayo, dapat nauna na ako. Ganun ang isip ngayon ni Jinggoy. Paano? Sabi ni Bong Revilla. Pare, nagbaliktaran yung mga kasama nyo. Pare, yung mga kaibigan mo, bumaliktad na yung dalawa. Wala na sa posisyon si Alan Peter Cayetano, kaya nagwawala. Naninira na lang na naninira, nanggugulo na lang. Putang ina pare, kung alam ko lang talaga na babaliktad yung mga yan, sana ako na lang nauna. Sabi niya, hindi na sana ako, hindi na sana ako nagdudusa dito sa loob. Sana'y malaya pa rin akong nagkakasino sa Macau. Ay, nako mga kababayan. Di ba, no? Sakit nun. Ang sakit-sakit ng ginawa nila. Kay Jinggoy Estrada, no? Diba? So ano pa yung mga kasamahan namin? Putang ina. Huwag kayong maniniwala dito sa putang inan to. Pinangakuan na kayo, hindi na nga natupad, maniniwala pa kayo ulit. Sa bagay, ganyan naman ang katwiran nila. Minsan nag-uusap-usap yan. Pinangakuan na nga kayo, gusto nyo tuparin pa. Di ba? Tama na yan. Normal lang ho na sinasabi yan ng mga tao na mga tumutulong, mga kababayan. Sasabihin nila, babalik kami rito sa mga susunod na panahon. At kami muling tutulong. Itanong nyo, mga kababayan, sa mga
pinupuntahan ko na lugar. Oo. Kung ilang beses po akong bumabalik doon para tumulong sa kanila, tinutupad ko pag ako nagsalita. Pero pag eto, magsasalita, siraulo to. Oo. Huwag kayong maniniwala dyan, mga kababayan. Di ba? O ngayon, puntahan natin tong si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Abay, magpapakita na raw. FLM po, kalabasa style. Talaga, ito na. Ito na. Magpapakita na raw ang nagngangalang Mary Grace Piatos. O kayo mga kababayan, naniniwala ho ba kayo na itong si Mary Grace Piatos totoong tao? Alam naman natin mga kababayan na matagal na hong panahon na si Mary Grace Piatos ay hindi po maipakita magiting ng Bulacan. Hi Mark and viewers. Hindi ho ako si Mark. Mike ako, Mike. Ano ba yan? Magiting ng Bulacan. Oo, namamali ka. Ano? Eto na mga kababayan ko. Legit na bluff, sabi ni Arnold Lopez. Eto na. Pakinggan natin. Pasok! Naniniwala po ang Malacanang na estilo lamang o stratehiya ito pong pagsasama ng prosecution panel ng Kamara kay alias Mary Grace Piatos sa listahan ng kanilang witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Eden Santos sa balita. Nako. Duda ang Malacanang kung may lulutang na Mary Grace Piatos para tumistigo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na isama ng prosecution panel ng Kamara sa listahan nila ng mga witness si alias Mary Grace Piatos. Strategy po nila yon. Strategy nila. Kita Pero nyo? kung ayon sa PSA, Yan. Pakinggan nyo Tingnan nyo estratehiya nga daw Abigail Cabral, late ka na. Tingnan nyo walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Yun na nga, wala nga ni sa PSA. Baka naman nagpa-late registration na. Di ba mga kababayan ko? Baka naman sa tagal na ho ng panahon baka naman nakahanap na ho ng paraan. Nagpa-late registration yan. O ayan na nga. Baka ho nakahanap na ho ng paraan ang kampo ni Sara Duterte na may ilabas na nagngangalang Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy. Inamin naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa tatayong prosecutor sa impeachment ni VP Sara na kabilang si Mary Grace Piatos sa kanilang testigo na isinumite sa pre-trial conference. Pag hindi dumalo, so ibig sabihin, tama yung teorya natin na talaga namang walang Mary Grace Piatos. Alaka, eto na magkakaalamanan na to. May ilulutang ba talaga itong kampo ng depensa ni Sara? May ilalabas ba na Mary Grace Piatos talaga? O ito tulad ng sinabi ni Arnold Lopez na di ba hindi naman dahil nag-abroad ay nakakaluwag na. Oo nga. Di ba mga kababayan? Mga kababayan ko, baka mamaya, bluff lang ito. Di ba, Di ba? Magiting ng Bulacan, sabihin nyo sa kanya, usod niya na sa dulo, mukhang malayo na yung pinapanood niya. Baka nga, bluff lang. At wala talagang mailalabas na pangalang Mary Grace Piatos. Kasi ilang beses na ho nilang tinangkayan Tandaan ko yan, nung nakaraan po, sinasabi ho nila na may ilalabas na raw ho nila si Mary Grace Piatos.
Tapos bigla na naman nilang tinanggi. Naglaban bawi sila eh. Bentong Enteng, Lucy San Ramon, Jocelyn Para, Legendary. Naglaban bawi sila dyan eh, sa pagpapalabas ng Mary Grace Piatos. Ewan ko, baka nga. Tignan natin, sabi nga, bato nga, di lumabas eh. Piatos pa kaya? Sabi ni Ruth. Ruth Ian Lagmay, Grabe, no? Sige, tuloy. Pag dumalo naman, subject namin siya sa cross-examination. Eden Santos. Nako, yari. Pag dumalaw, isasalang daw sa cross-examination. Laka! Baka mag-aala 18 kargadores yan. Mabulol-bulol. At masabi niya inutusan lang po ako ni Attorney Pua. Kinausap po ako ni BP Sara. Sino gumawa ng affidavit mo? Si Attorney Pua po. Akala ko ba ito totoo? Hindi po. Hindi ko naman po alam talaga ito eh. Dahil ang totoong pangalan ko, Mary Grace. Mary Grace. Ano pa? Mary Grace. Hindi po Piatos ang apelyido ko. Ano apelyido mo? Ang apelyido ko po ay Mary Grace Chicheria. Tangin na yung buhay na yan. Para sa mata ng agila. Matatag. Matapang. Matapat. At Matapat pero dinali ka ni Sandro. niyan, nakahanda naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na isailalim sa cross-examination itong sinasabing Mary Grace Piatos at ang iba pang mga testigo ng House Prosecution Panel na iaharap nila sa gagawing impeachment trial. Ako, mga kababayan, eto na. Lalo tayong na-excite sa papalapit na papalapit. Ilang araw na lang. Ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang, mga kababayan. Aba, eto na. Malalaman na natin kung sino-sino yung mga yan. Mary Grace Piaya. Mary Grace Cervera, puta. Odeka. Alay! Ipipilit naman umano ng prosecution panel na mamarkahan ngayong huling araw ng pre-trial ang BIR box. Ayan na, BIR box talaga, mga kababayan. Nanggagalaiti sila. Bambina, magparamdam ka. Lisa Quito. Di ba? Yung mga bagong dating mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Braveheart. Mahalaga yan. Dito po sa ating Mumunting channel. Tsaka na ho kayo wag mag-like. Bambina. Laksamana. Tsaka na kayo wag mag-like, mag-share. Kapag ka nasa 1 million subscriber na tayo. Ngayon mahina pa eh. Pinipintas-pintasan pa nila eh. Mga kababayan, ilan ba subscriber niyan? Pag sinabing 300,000 ay wala, konti pa yan. Di ba, no? Yun, Jonet Rivera. Dali na, mag-like na kayo, Pepe Malonzo. Ganing Ariola. Parang awa nyo na. Densoy. Sakote, mag-like na. Ito na. Bahagi ng kanilang ebidensya. Mar Gabriel sa balita. Naging abala ang House Prosecution Panel at defense team ni BP Sara Duterte sa ikalimang araw ng pre-trial conference. Muling ipinagpatuloy ang pagmamarka sa mga dokumento at ebidensya ng magkabilang kampo, lalo't ngayon ang huling araw ng pre-trial. We are very optimistic that we will be able to finish by end of day today. Sige na! Jasmine Salcedo, naku, thank you naman, Naku, meron na akong pang almusal. Kuya Maki, dyan na Alarcon, Lucila Ye,
Alde Barongan, ha, thank you. PT, late ka na. Late ka na, mag-like ka muna. Okay na, okay na. Ako dyan, sige. So ngayon, mga kababayan, Girly Pauls, Arnilda Samartino, Ate Cholang, wala na ito. Alam nyo, itong mga ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, ito pang na lang yung bang delaying tactics. Wala na yan, mga kababayan. Alam naman natin puro lang ganyan yung mga yan Magagaling talaga sila sa ganyan. Ang kanilang Panginoon dyan, si Digong. Our beloved Boss Mike Cervera.